Dear Papa BJ, magandang araw at magandang gabi sa inyo at sa mga Cabro Bars na nandito sa Cabro Bars Black Room. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Orion ng Palawan. 28 at isang tour guide at bangkero dito sa lugar namin. Hiwalay sa asawa at may isang anak na lalaki. Papa BJ, sa uri ng trabaho ko marami na akong nakakasalamuha na iba't ibang tao, iba't ibang lahi, iba't ibang edad, lalaki, babae at mga bakla. Sa loob ng 3 taon na ganito ang trabaho ko, hindi na mabilang ang mga naging karanasan ko sa mga bisita at dayo na siniserbisyuhan ko. Ngunit itong ibabahagi ko sa inyo ay sadyang kakaibang serbisyo ang naranasan ko. Naniminsan sa buhay ko hindi ko inisip na aabot ako sa ganito. Dinapuan nun ng dengue ang anak ko at ng mga panahon na iyon kapos talaga ako sa pera. Naipagamot ko naman ito, ngunit nang dahil doon nagpatong-patong ang aking mga utang. Ngunit pikit mata ko iyong nilulunok, maitawid lang ang pang-araw-araw naming mag-ama. Sa dami ng mga turista at mga bakasyonista sa lugar namin, maraming mga lokal din ang nasasabak sa pagiging tour guide at bangkero. Kaya minsan nag-aagawan na ng mga kukuha sa serbisyo namin. Yung iba gumagawa ng mga diskarte at mga pakulo upang maging kaaliw-aliw sa mga bisita at magustuhan. Papa BJ, mahiyain talaga akong tao. Naiilang nga ako makihalubilo sa marami. Napilitan lang akong pasukin ang trabahong ito nang iwan ako ng asawa ko. Papa BJ, grade 6 lang ang inabot ko kaya hirap din ako makahanap ng maayos na trabaho. Kung minsan, nagko-construction worker ako. Dumating iyong araw na sabay-sabay na ako sinisingil ng mga inutangan ko. Papa BJ, ang hirap na umutang muli para may ipambabayad ng utang. Inabutan ako ng kumpare ko noon na isang tour guide din. Dinatnan niya akong halos mangyiyak-ngiyak na sa problema. Papa BJ, guwapo si Will at takaw pansin ang kakisigan nito. Kaya maraming mga babae at bakla ang kumukuha sa kanya. Sa awa niya sa akin may inalok itong extra na trabaho na siyang kinagulat ko. Papa BJ, bukod sa pagiging tour guide at bangkero, nagpapabuking rin pala si Will sa mga turista at mga bisitang bakla na nais makatikim ng kakaibang sagwan. Idinetalya pa nito sa akin ang kanyang ginagawa upang makakuha ng malaking bayad para sa kanyang serbisyo. Papa BJ, hindi naman ako inosente sa ganon. Dahil bata pa lang ako noon, nagpapasubo naman talaga ako sa mga bakla. Hindi rin sa pagbubuhat ng sariling silya, guwapo rin ako at batak din ang katawan. May ipinagmamalaki. Dax ako, Papa BJ, at iyon ang isa sa dahilan kung bakit iniwan ako ng asawa ko. Hindi niya kaya ang malaki kong tambutso. Malibog akong tao, Papa BJ, kaunting himas lang sa ulo nito, titigasan na agad ako. Ewan ko ba kung bakit ganito kalaki itong sapong-sapo ng salawal ko. Purong Pinoy naman ako pero parang pang-foreigner ang tarugo ko. Ang sabi ng mga tropa ko baka daw epekto ito ng lagi kong pagpapasubo sa mga bakla. Papa BJ, kahit alangan ako sinubukan ko ang suhestyon ni Will. Saktong may kabuking siya noon na taga Maynila at nais ng kliyente niya ng 3. Papa BJ, unang beses ko yon na may kasalo sa burluan. Higit pa doon, si Will ang kasalo ko sa kama. Uurong na sana ako noon kasi hindi ko masakyan ang ideya na makikipagbembangan ako tapos kabembangan ko rin ang kumpare ko. Sinama ako ni Will sa hotel ng resort kung saan naghihintay ang kasparing namin. Papa BJ, pero dahil sa laki ng ibabayad sa akin, nilunok ko ang hiya ko. Inisip ko na lang noon hindi si Will ang kasama namin sa ibabaw ng kama na iyon. Guwapo rin ang kliyente ni Will, hindi halatang bakla kasi kasing lapad din namin ang katawan niya. Mukhang batak din sa gym. Pagpasok pa lang namin, sinabihan na agad kami ni Will na maligo sa banyo. Sabay pa kami ni Will na naligo nun sa banyo. Doon pa lang pinainit na ni Will ang dugo ko. Kailangan daw iyon para makita agad ng kliyente namin kung gaano kapalaban ang mga hito namin. Nagulat na lang ako nang bigla na lang ako hinalikan ni Will sa bibig. Sa aking pagkabigla na itulak ko ang kumpare ko. Papa BJ, hindi ako sanay na lalaki ang kalaplapan ko. Pinaliwanag na naman ni Will sa akin na kailangan iyon para ganahan ang kakangkangin namin. Pumayag na din ako. Hinayaan ko si Will na lamutakin ang aking bibig. Masarap humalik ang kumpare kung kaya't mabilis akong dinaluin ng libog at lumaban din ng halik sa kanya. Nang akma ko na siyang yakapin, pinigilan na ako ni Will at lumabas na kami ng banyo. Papa BJ, tumambad agad sa akin si Marco na nakahilata na sa ibabaw ng kama at hubot-hubad na. Doon na sumagi sa isip ko na walang atrasahan na iyon. Para sa pera, para sa utang. Bahala na ang tarugo ko na magtrabaho para sa akin.
Akala ko noon isusubo lang kami ni Marco, nagulat na lang ako nang inutusan nito si Will na isubo ang pipino ko. Napamura na lang ako nang magkasya sa loob ng bibig ng kumpare ko ang kahabaan ng pipino ko. Hindi ko akalaing kaya niya iyong gawin sa ano ko. At habang subo-subo ako ni Will, pumuwesto naman si Marco sa likod ng kumpare ko at walang sabi-sabing ipinasok niya ang kanyang talong kay Will. Papa BJ, doon ko nakita kung ano-ano pa ang ginagawa ni Will sa kanyang mga kliyente. Kaya pala malaki lagi ang inuuwi nitong pera kasi grabe naman talaga ang serbisyo na kanyang ginagawa. Nang mga sandali rin na iyon, unang beses ko natikman ang butas ng kumpare ko. Salitan kami ni Marco sa pagkaldag kay Will. Nasarapan na rin ako sa halikan naming tatlo. Ewan ko kung bakit enjoy na enjoy ako sa ginagawa naming tatlo sa silid na iyon. Lalo na nang sabay namin binuntis ni Will si Marco. Sabay namin pinasok ng kumpare ko ang aming mga kabuteti sa butas ni Will. At sabay din kami nilabasan. 20,000 ang naiuwi ko noon, Papa BJ, sobra pa sa utang ko na 8,000. Dahil doon, kinukulit ko na si Will na isama muli ako sa booking niya, di kaya ihanap din ako ng kliyente. Naging ganun na nga ang kalakaran naming dalawa. Lagi na kaming magkasama ni Will sa tuwing may booking ito. At kahit minsan nawala. Madalas pinupuntahan ako ni Will sa bahay para magbengbangan kaming dalawa. Pumapayag naman ako kasi kampante naman ako sa kanya. At ginagawa naman namin iyon upang mabura ang ilangan namin sa tuwing nakikipagtatluhan kami sa mga kabooking niya. Lalong secured naman ako sa pagkalalaki ko. Ngunit dumating sandali na iba na pala ang intention sa akin ni Will. Papa BJ, hindi na niya ako sinasama sa kanyang mga booking. Magugulat na lang ako minsan na inaabutan niya na ako ng pera na hindi naman ako humihingi. Araw-araw nandun ito lagi sa bahay, nilalaro ang anak ko, minsan pinapakain, pinapatulog. Lagi na rin niya ako dinadalhan ng mga groceries. Papa BJ, nung una hindi ko yun binibigyan ng meaning. Matagal na kaming magkakilala ni Will, halos sabay na nga kami lumaki. Naging ninong pa siya ng anak ko. Single si Will, Papa BJ, at hindi ko pinagdududahan ang pagkalalaki nito. Hanggang isang araw nalaman nito na tumanggap ako ng booking na hindi ko sinabi sa kanya. Nagulat na lang ako nang magalit ito ng husto sa ginagawa ko. Naglasing pa ito para lang kumprontahin ako kung bakit daw ako nagpa-booking. Papa BJ, doon ko na rin nalaman na nahulog na pala sa akin ang kumpare ko. Ipinagtapat sa akin ni Will na mahal niya ako at handa niya tugunan ang papel ng isang asawa sa buhay ko. Sinabi ko rin sa kanya na ayoko ng ganon. Lalo itong nagalit at sinumbatan pa ako sa mga nagawa niyang tulong sa akin nung mga panahong walang-wala ako. Papa BJ, dahil sa nangyaring iyon nagkasamaan kami ng loob ng kumpare ko. At dahil na rin sa mga pag-iwas ko sa kanya, naging pabaya na rin ito sa sarili. Labis niyang dinamdam ang pagtanggi ko sa kanya na maging asawa ko. Papa BJ, nakaramdam ako ng awa kay Will dahil nakita ko kung paano ito biglang nagbago matapos ang away namin. Papa BJ, kahit labag sa loob ko, binaba ko ang pride ko at pumayag sa kagustuhan ni Will. Hindi dahil sa gusto ko, kundi ayokong nakikita ito na pinapabayaan ang sarili ng dahil sa akin. Papa BJ, sa ngayon magkasama kami ni Will sa iisang bubong. Matagal din bago ko natanggap sa sarili ko na ang kumpare ko ngayon ang kinakasama ko sa buhay. Kalaunan naman nasanay na rin ako at nakita ko naman ang effort ni Will na iparamdam sa akin na mahal niya kami ng anak ko. Para talaga akong may asawa, Papa BJ. Natutunan ko na ring mahalin si Will ngunit may mga pagkakataon talaga na sumasagi sa isip ko na magkaroon ng normal na pamilya, na magkaroon ng totoong ina ang anak ko at totoong babae ang magiging asawa ko. Mahirap nga lang kasi hanggang sa ngayon wala pa akong nakikitang babae na siyang magiging ina ng anak ko. At sana pag nangyari yon, matatanggap na ni Will na hindi talaga siya ang nakikita kong maging kasama ko sa buong buhay ko. Papa BJ, pagiging selfish ba ang mangarap ng ganon? Ayokong masaktan na naman si Will, ngunit gusto ko rin magkaroon ng tunay na asawa. Sa nais magbigay ng payo sa akin, paki-comment na lang sa baba. Sa muli, ako si Orion ng Puerto Princesa, Palawan. There you go mga giliw naming mga kabro bars. Isang kwentong padala na naman ang inyong narinig dito pa rin sa segment natin na ikwento mo kay Papa BJ. Dito lang iyan sa Kabro Bars Black Room official Facebook page. Kung nais nyo magbigay opinion at payo kay Orion, drop your comments sa comment section. Hanggang sa muli, ito ang inyong Papa BJ nagsasabi, kung may kwento ka, ipa-BJ mo na yan.